pa rin yung minaghahatid tsaka sundo kasi ikaw babae kay. Dapat meron na. O baka naman tinatanggihan mo lang. Hatid na kita. Meron ba? Secret. Ay, nako, secret ang sagot. Patay tayo. Boss Dave, Pops, hatid ko muna si Budang. May nag-offer na daw. May nag-offer na. Secret nga. Bakit secret? Ewan ko hindi naman, ewan ko. Kilala ba namin yan? Medyo. Ay! Yan, hello po mga ka-business. Hello po. Mababa yung camera natin Teka, isin muna natin. Tigil muna tayo dyan sa clip fuel. Yan na mga ka-business At ngayon, samahan nyo kami ngayong araw. Ba. Kasi meron kaming mahalagang pupuntahan. Yan, magkalang araw po sa atin lahat. Kaya dito na naman ang inyong lingkod. Intro ni Papa Dins. Hindi yan. Hindi naman halata yan. Ayan, Boss Day po. At kasama natin ngayon si Budang. Famous Budang. Hello po mga ka-business. Good morning po. Good morning. Time check tayo, 11 AM. 10:56. Yes. Ayan, kasama kami ni Budang kasi meron kami magkaibang lakad Opo. business pero samahan muna natin siya kasi kawawa naman magko-commute, diba? Isabay na natin, wala pa kasi siyang kotse dapat kasi Dang meron na nagsusundo sa'yo tsaka naghahatid. Lang. Wala pa ba? Wala pa po Baka kasi tinatanggihan mo. Ha? Ay naku, ganun ha? Hindi mga ka-business. Kaya ko naman kasi. Hindi, ito na tayo sa kaya ko. Pero siyempre, ano pa rin babae, diba? Siyempre, ay, talagang ano na siya. Teka lang, tigil muna tayo dito sa kaltubay. Oo, kaya mo naman sa kaya, pero iba pa rin yung minaghahatid tsaka sundo kasi ikaw babae kay. Dapat, meron na. O baka naman tinatanggihan mo lang, hatid na kita. Meron ba? Secret. Ay, nako, secret ang sagot. Patay tayo dyan. Ay, silang namin mga kabis. Ayan. Mukhang kinakabang ka. Hindi Hindi ba? Sakto lang. Ay, naka. Kailan kaya magkakaroon ng pupunta sa bahay na Boss Dave, Pops, hatid ko muna si Budang. May nag-offer na daw. May nag-offer na. Secret nga. Bakit secret? Ewan ko hindi naman, ewan ko. Kilala ba namin yan? Medyo. Ay! Ba't medyo? Si Medyo? La! Okay ko. Ngayon mga ka-business, ikukulit ko lang si Budang. Kasi ngayon ay, saan pupunta Dang? Sa ano po mga ka-business? Sinubigi tayo mo? Lo, wala Wala po. Time king kaklase ko. Uy! Sige yan. Dahil kaibigan ko po babae. Okay. Bali ngayon kasi mga ka-business, pupunta po ako sa PRC doon sa Robinson Novaliches. PRC. Opo. Bakit kailan ba yung ano na yan? Exam na yan? Secret ba yan? Yung exam siguro secret. Okay. Sige. Samahan natin siya mga ka-business. Ano pang gagawin mo doon? PRC? Bali ngayon po kasi magpapasa po ako ng mga requirements. Bali mag-aano na po tayo, magpa-file ng application para sa exam po. Papile ka na ng application. Opo. Ayun na mga ka-business, shoutout sa mga ka-business natin dyan na license sa kanilang profession, no? Professional Regulation Commission ba yun? Apo. Ayan. Sila kasi yung kunyari, licensed engineer ka, yan, or licensed nurse, or licensed teacher. Yan, sila yung mga nag-handle ng mga ganong transaction, no? Siyempre, bago ka makapag-exam ng ganon, mag-apply ka muna. Ano ba yan Dang? May criteria ba yan para makapag-apply? Wala naman. Wala naman po, pero yung mga requirements kasi kailangan ng TOR, bachelor, yun nga, kailangan kita doon yung graduate ka ng bachelor's degree, tapos NBI clearance. Meron ka na ng mga ganon? Meron na po. Kailangan kumuha.
Sinong kasama mo? Siyempre yung kasama ko sa exam. Ayun. Ah, okay. Wala ka namang criminal record. Wala naman. Nagulat nga ako kasi Nagulat ka kasi wala. Hindi kasi with hit yung pangalan ko. Anong with hit? Yung pangalan, parang may kapangalan ako. Ay, ganun? Oo. Tapos may criminal record siya. Tapos yun nga, dinojoke ako nung kasama ko. Sabi niya, alam, paano yun dang? Anong pangalan? Maria Liliadino? Oo. Tapos birthday magka-match. Ewan ko lang, basta pag may kapangalan daw, yun yun. Hindi ko alam kung kasama yung birthday. Sabi ng kasama ko, ala dang, baka di ka makapag-take, baka mamaya may criminal record yung kapangalan. Oo, actually mga ka-business, may mga ganyang issue talaga, no? So ano nangyari? Anong ginawa mo? Ayun, nag-antay lang ako ng 1 week, tapos binalikan ko. Ayun, wala na. Wala na. Wala. Hindi mo na kinailangang magawa ng affidavit na wala kang Wala. kriminal, hindi ka Hindi kriminal, naman. Grabe naman. hindi ka fugitive, mga Opo. ganon. Wala naman, nag-antay lang akong 1 week. Ay, ganon? Ano pa sabi sa'yo nung sa NBI? Sabi lang kasi may nakalagay doon, yung mga with hit daw, babalik daw ng 1 week. Kasi syempre, Okay. kapangalan. Gulat nga ako, may kapangalan pala ako, Maria Lilia, tapos Dino pa. Actually, pag sinerch mo sa Facebook lang, ang dami lalabas. Lumalabas nga din mga luma mong account eh. Wala ka naman. Sabi ko siguro, matanda yung kapangalan ko. Baka, ayun nga, mga ka-business. Ako, di ko pa natatry gumawa ng ganyan eh. Palagi ko kukuha lang ako ng ganyan pagka mag-apply na ng trabaho, ganyan. Siyempre, ikaw may kapangalan ka din siguro, common yun. David kasi sobrang common. Pero yung mukha ko hindi yan common. So yun na mga kabisa. Ako naman, pupunta akong school ngayon kasi mag-aasikaso ako ng aking OJT. OJT ka na? OJT na ako. Saan Exam. nag-OJT? Wala pa. Maghahanap pa ako ng apply ako ng OJT. Saan ka pa nag-OJT? Yun lang Doon kasi. yun ba yan yung hinatid ka namin sa may Kalimutan ko na. may West Avenue? Apo, doon. Sabi niya. Nung una, Intramuros, tapos yung pangalawa. West Avenue. Ano ba yun? Dang OJT 1, OJT 2, ganun? Parang ganun kasi, di ba, pag psych field, siya, marami siyang pwedeng patunguhan. Kaya, in-OJT kami sa educational setting, ganyan, sa clinical. By environment, ganun. Industrial, ganyan. Mahirap Tapos yung- nung OJT ka dang, anong ginagawa mo? May subject ka pa nun, tapos papasok ka pa? Ayun nga ang mahirap nung kasi nadat na namin yung parang kaming last batch na yung curriculum. Medyo siya, parang hectic kasi sabay-sabay siya. Habang nag-OJT kami, may thesis. Alam niyo mga kabisnes, Yeah. yan yung dahilan, isa rin sa dahilan kung bakit ako na-delay ng graduation. Bakit? Naabutan ako ng pagpapalit ng curriculum. Ayun. Kasi mga ka-business, hindi ko maintindihan bakit may ganyan eh. Kasi, di ba, pag nag-enroll ka, meron ng track yun eh. May curriculum ka nang susundin pagka nag-enroll ka. Ngayon, bakit yung nauna mong curriculum is hindi yun yung susundin kapag pinalitan ng bagong curriculum? Ay, weh. Yung sa'yo, yun Oo, yung sa akin nangyari sa akin. Kasi dapat graduate na ako ngayon. May mga subject ko na hindi na dapat kasama ngayon. Nagpalit ng curriculum. So in-enroll siya sa akin, pinasok siya akin ng pinasok. So ang dami kong naiwan na mga subject dahil ang sabi ay bagong curriculum. Ganun. Hindi ba siya dapat kung ano yung nadatnan Yun, mo? oo, yun nga dapat eh. Yun ang naging question ko nun. Yung sabi lang naman sa akin nung staff doon sa school ay para mas mapadali ka ng ng graduation mo. Shift ka na lang, ganyan. Ayoko naman mag-shift, diba? Ilang beses ka nang nag-ship? Dami ko ng kurso mga ka-business, dami ko nang alam. Una kong course, accountancy. Yan, kaya may alam ako sa accountancy. Oo. Alam ko yung accounting basics, alam ko yung accounting equation, alam ko yung conceptual framework and accounting, ayun, mga ganun. Kasi yun yung mga sinusundan kapag nagtayo ka ng business. CFAS, yan. Tapos income tax, alam ko rin yan. Nag-ship. Ilang years ka ba saan? Sa accountancy, isa't kalahati yun. 1 taon, tapos 1 sem. Pandemic yun eh. Naabutan ng pandemic. Tapos sumunod, nag-IT. Yan.
Hirap doon, accountancy, tapos pa, online. Ang layo ng ano, hindi, tsaka nung nag-ship ako, para akong bumalik sa first year kasi ang layo no. Ang nakuha ko lang na ano, na credits no, mga Gen Ed na ano, mga minor na subject, mga Rizal, ganyan. Sa mga nagtatanong, bakit may kasama pang Rizal? Eh, hindi naman gagamitin yan sa ano, sa profession. Alam nyo, yung mga ganon, bakit kailangan ng Rizal? Kasi ano yun eh, general knowledge yun. At syempre, national hero natin yung si Rizal. Dapat alam mo yung story ni Rizal. Kaya yung mga, yan, Holy May, tsaka yung Elfili, yan. Tapos, ayan mga kabisi po taong, dami ko nang sinabi, no? Dami ko nang kwento. Tapos lang, nung OJT ka, may subject ka pa nun, di ba? So bali, ilang hours yung OJT mo sa isang araw? Isang araw, mga 8 hours. 8 hours yun, buo. Tapos sa isang linggo, 5 araw. Pero minsan pumapasok ko mga 4 na araw. Tatlo. Ibig sabihin, ilang hours ba yun? 100 hours? Parang 300. Kasi Oo. simula nung 3rd year, pinapaano na kami OJT pero sa school, sa guidance. May ano na yan, may record Parang na yan. sa total 600 pero nagsimula kami 3rd year kaya medyo hati-hati talaga siya. Hirap naman nun. Tayo-tayo. Naka-try kami sa guidance, sa SPED. Ayan. Pero sa school lang naman din yun. Sa yung SPED, may SPED kasi sa Opo. Nuira mga kabusiness. Yung mga kabusiness natin dyan na gustong mag-aral sa Nuira, yung mga anak ninyo. Maganda yung facilities Opo. sa Nuira. Mag-enroll kayo sa Nuira, tsaka mura yung tuition doon kumpara sa ibang university. Kaya okay din no, sa Nuira kayo mag-enroll kasi ang ganda ng facilities kompleto doon. Lalo na ngayon, ang ganda na ng ano. Ngayon mga kabusiness, ang dami nang nirenovate. Kung kailan kami nawala. Si Kuya kasi nun, galing din ng New Era si Kuya si Papa Dins, di ba? Pero, nung time ni Kuya, ni Papa Dins, dun sa New Era, siya, walang aircon yung mga classroom. Tapos pagtas nila gumraduate, tsaka nagka-aircon, yun naman yung sa amin. Tapos nung time naman namin, ang pangat ng library. Ayan, tapos, syempre, na-renovate din, isang buong building. Ayan, bago na yung library. Naabutan ko naman din yun. Tapos may mga bago rin, may mga bagong laboratory, ganun, mga bagong computer. Basta siya, nag-upgrade siya ng paganda siya ng paganda. Yung naabutan ko yung upuan na maingay pag inusog mo, maingay. Yung bakal. Ngayon ang ganda na ng upuan. Maganda yung upuan, tapos lightweight siya, mga ka-business. Hindi siya yung traditional na nakaganon ka. Yung yung dating upuan. Ngayon parang nasa opisina. Meron ang itsura. Ganda. Tapos aircon yung classroom, malamig talaga. Tapos ang dami ng CCTV. Tapos may mga grills, yung corridor. Dati kasi open yon, nilagyan na ng grills. Oo. Hindi mo ba alam yun, Dang? Hindi ko sa Nabutan. 4th floor. Hindi lang, buong Hindi floor. Di ko napansin pero galing ako doon nung nakaraan. Kahapon lang ata. Kasi galing din ako kahapon dun eh. Kahapon kasi nagpasa ako ng thesis ko. Kasi nung una naming thesis, mga ka-business, mayroong major revision. Revision, bakit? Okay lang yun, kaysa na mo redefense, di ba? Kasi tatlo yun eh, merong minor revision, merong major revision, tapos pangatlo, redefense. Pag sinabing redefense, gagawin mo yun from scratch. Ulit. Hirap nun. So kailangan mo propose ulit ng title, ganyan, kasi pag hindi na-approve sa'yo yung mga title, mga ganang redefense yun. Sa amin major revision, di ko nga alam bakit major revision, 6 lang naman yung pinalitan namin. At ewan ko, major na siguro yun. Hardbind. Hardbound, hindi pa naman kasi pang 4th year pa yun eh. Capstone 2. Okay. Thesis 1, thesis 2 kami. Dami naman. Ganun yung sa amin. Mas mahirap siya. Kasi yun, nagpasa ako kahapon, nag-present kami. Tapos yung criteria, yung matrix, yung hinahanap kasi sa amin nun eh. 6 ata yun or 7. Tapos yun yung mga hinahanap doon sa nauna. Tapos yung pangalawa namin, yung kahapon, lahat yun okay na. So yun, pasado na ako doon sa thesis 1 ko. Pwede na tayo magbakasyon. Yun. Si mama nagpapahanap na nga eh. Papangat na ba si mama? Ewan ko lang kung tuloy pa kasi maulan na. Okay lang yun, kahit maulan.
Tsaka may pasok na din ating mga bata. Oo nga, sila Koy. Pero sabi ko, wala pa yan kasi kadalasan mga kabisis, di ba, pag first week po, puro orientation. Ngayon nga, Brigada Eskwela eh. Alam niyo ba mga kabis, di kami pumupuntang brigada. Baka ikaw. Ay, ako na po. Kasi sa brigada, siguro na pumunta lang ako ng brigada. Ano na ako nun, third year or fourth year high school. Mm-mm. Kasi naman, masaya naman yung brigada dahil makakasama ko yung mga kaibigan ko. No? So magti-trip lang kami, ganun. Gagala after. Gagala, kakain lang kung saan. Yun lang naman, grabe, pumunta kami brigada. Pero yung first year, second year, tamad ako pumunta dyan. Kasi magpo-floor wax kayo, Pipintura. hindi ako pupunta dyan. Ayan. Ngayon, brigada parang naman ngayon, syempre, puro orientation, ayusin pa ng room. Alam nyo ba dati sa room namin, nung second year ako, umabot kami 100 sa isang room. Tapos sinati yung section namin sa Bagumbong. Second year, lumabot ng 100 yung isang section. Kasi ang section sa second year nun, hanggang 8 lang. Daming enroll. Ba't tumatanggap sila ng ano? Ganun talaga. Hindi yata pwedeng hindi tumanggap pagka public school. Hanggat may pumapasok, may gustong mag-aral, pag-aaralin nila syempre. Pero, yun nga. Hinati yung section namin. Init nun pag gano'n. Tapos na-dissolve siya. Yung iba napunta sa mga ibang section. Ina-gaslight pa nga kami nun eh. Okay lang kasi kayo mapupunta sa lower section. Tapos yung iba nasa mag-i-stay. Kasi ako nun, section 5 ako eh. Tapos yung iba kong kaklase magiging section 7, section 8. Parang ang inisip ko kasi pagka wala ka na sa 1 to 5 na section, lower sections ka na. Andun yung mga mga makukulit. Ayan. Yung mga hindi masyadong nag-aaral. Pero hindi ko inaano yung mga gumraduate kasi marami dyan. Yung mga kilala ko ngayon, pulis na. Ay oo, mga kabatch ko din dati na yung mga nakagrupo ko sa research na nag-backread nga ako ng mga kung paano ko sila kinukulit. Sa gulat ako mga criminologist na nakapasa ng board exam. Di ba? Shoutout dyan sa mga kabatch namin. Meron na ako kabatch ko rin eh. Shoutout, pulis na rin siya ngayon. Hindi man siya pulis, criminologist. Yun. Kasi bago ako maging pulis, mahirap. Marami ka pang kailangang gawin bago ako maging PO1. Yun sila, criminologist pa lang. Pero saan yan? Depende sa diskarte nila kung ano gagawin nila para maging pulis. Yan, shoutout sa inyo. Yan, mga yan. Lagi akong inaaya mag-cutting. Lagi akong inaaya dyan sa White House. Tinutukso pa nga nila ako dati mag-yosi. Ayoko eh. Yan. Bagumbong talaga kasi. Yung mga, alam ko, marami dyan eh. Pero di ako nag-ano sa kanila kasi lahat sila, halos lahat sila. Ayan, si Daryl nga, kilala ko niya ni Daryl eh. Si Daryl, nang-offer niya sa akin dati. Ayan, pero sila, yung mga batch namin, sila, graduate na sila. Ito naman ako na papagraduate pa lang. Diba nga, mga kabis may mga kabatch ako, na sila, kasal na. Iba nga, may anak na eh. Yung sa akin, merong yung dalawang tropa eh, kasama ko sa teatro nun. Kasi natin mga kabis nung high school ako, alam mo ba yun? Nabutan mo ba yun? Yung third year ako? Parang, oo. Nung nagte-teatro kami. Nabutan mo ba yun? Hindi, parang may nabivisualize ko yung parang may paint ka sa mukha, gano'n. O hindi yun yun? Iba yun. Dami mo namang sinaligan. Oo, maano ko sa extracurricular. Grade 9 ako nun. Nung grade 9 ako, ilang ka nun? Grade 7 ka ata nun eh. Oo, grade 7. Nung grade 9 ako, sumali kami sa theater. Tapos lumaban kami sa ibang school. Nag second place. Nag-champion ata kami nun. Bagumbong yung niya. Tapos ang role ko doon, best friend ako ng bida. Wow. Hindi ako yung bida. Parang ba yun? Ang tawag sa mga supporting actor. Supporting actor lang. Pero lumaban kami doon sa may monumento. Sa may ano ba yung Caloocan High School din yun eh, pero sa South Caloocan siya. Second place ata kami or champion, hindi ko maalala. Yun. Tapos abang kinikwento ko ba't ako napunta dyan? Sa extracurricular. Hindi, bago yun. Kalimutan ko na? Hindi, Ayun! Binabarkada ka? Hindi. Ayun, mayroon na kasi dalawang kaibigan na nagpabinyag. Nagpabinyag sila. Oo. Kinuha kanino? Hindi ako kinukuha. Hindi na nga nila ako maalala eh.
Pero naman ako Pero yung kilala ko sila. Ganda. So, pwede ka ba maging ninang? Ninang ka na. Sabi mo, magiging tita pa nga lang ako, magiging ninang Pero hindi na. ko siya tinanggap. Kasi naman. Oo. Ayun. Nagpabinyag din. Pero yung ang galing kasi nun yung nagpabinyag, kaibigan ko sa theater yon. Oh. Siya yung tech namin. Tapos yung isang actor doon, kaparehas ko ng supporting actor din, si Earl. Sa FEU graduate yun. Wow. Ano siya? Mahilig siya sa radio broadcasting at saka Mascom. Alam ko Mascom ang tinapos nun sa IRA. Pero sa FEU. At ibang level na sila ngayon. Parang hindi mo na makausap. Parang na sila. Parang career oriented na masyado. Tapos yun, nagpabinyag. Yung dalawang yun, siya ang nagpabinyag yung IT namin. Yung tech namin. Ano yung pangalan sa dulo ng dila ako. Kunin mo. Basta yun, tapos yun, nagpabinyag sila. Tapos nakakalimutan ko yung sinasabi ko. Ano ba tawag sa ganun? Ano nakalimutan? Ay, sasabihin ko, nakalimutan ko. Anong ka nga sa mga klase mo nandun na sa transition na gano'n na buhay na nila? Oo, ayun, basta ganun. Pabinyag. Anyway, mga ka-business, malapit na tayo sa Robinson. Ayun, ang gusto ko lang sabihin. Good luck sa'yo, Dang, sa iyong magiging lakad. Nakabahan nga ako. Bakit ka kinakabahan? Sabi mo kanina, hindi ka kinakabahan. Hindi, baka mamaya masungit yung staff doon tapos di tanggap yung requirements. Alam mo, ganito lang yan. Di ba psych ka? Oo. Alam mo na ba dapat paano ko mausap ng ganyan? Oo naman. Oo. Hindi, Pag masungit sa'yo, alam mo na dapat paano kausapin yung mga taong masusungit para hindi sila maging masungit. paano? Si Papa nagturo nun sa amin kasi dati pag nagde-deliver kami, may mga ganyan tao talaga na ang approach nila para masungit sila. Pero hindi naman talaga sila masungit. Dapat iparamdam mo dun sa tao na hindi kanya dapat sungitan. Na hindi ka sinusungit-sungitan, gano'n. Kunyari, depende sa tao, ba? Maangas yung tao, ganyan. Parang feeling mo nakakatakot yung tao. Dapat paramdam mo sa tao na hindi ka takot sa kanya. Oo, gano'n. Sa mga Hindi kasi minsan kasi dapat minamatch mo yung pananalita nila sa kung paano ka rin magsalita. Parang Diba? huwag mo pakita sa kanyang na-intimidate ka. Oo, gano'n. Halimbawa, may mga guards. Hindi naman lahat ng guard Hindi ko nila lahat ng guard. May mga ilang mga guards na masusungit talaga. Halimbawa, nagpark ako sa ganitong establishment. Sasabihin na, "Hoy, bawal dyan." Diba? Parang authoritarian yung niya eh. Para hindi ka para maramdaman niyang hindi ka takot sa kanya. Sabihin mo, "Ay sir, gugulatin mo lang din siya. Wait lang may binaba lang ako. Pasensya na, sandali lang." Ganon. Si Papa nagturo sa akin yan eh. Dapat hindi ka takot na makipag-usap. Yun lang, kunwari sinungitan ka. Saan yung papel mo? Ito po ma'am. Sige, upo ka na doon. Sige ma'am. Thank you ma'am. Lagi ka magte-thank you. Huwag kayo hindi ka magsasalita. Parang yan eh. Parang pipitsugin na asal lang tao. Hindi nagsasalita na hindi ko naman sa nila lahat Para lang sa akin. Para lang hindi ka niya maliitin. Yan sa mga tao meron kasi may mga tao talaga na mahirap mag-express sa sarili nila in a way na parang hindi nila masabi yung mga gusto nila sabihin. Yun ang isa sa mga trick kasi ako rin noon. Lalo na pagka hindi ka makatingin sa mata. Lagi kang pag kinakausap ka lagi kang saan ka tumitingin. Ang gawin mo, kung hindi ka makatitig sa mata, tumitig ka sa gitna ng mata nila. Ito. Kasi parang nakatitig ka na rin sa mata nila. Ganun yan. Kulit ng mga sasabi ko Hindi kasi minsan parang napapangunahan ka ng kaba. Pero okay lang yan. At the end of the day, ma-overcome mo naman. Ayun, tama naman. Tsaka pagka na-overcome mo yan, bagong na yan. Parang achievement. nasa nasa inventory mo na yan. Na anytime pumasok ka sa ganyang sitwasyon, meron kang may lalabas. Meron kang naka-ready bagay na
alam mo na. Diba? Ano ba may tatanong ka ba sa akin? Wala naman. Wala. Ikaw, baka matatanong Baka ka. may kasabay kang kumain mamaya. Wala nga eh. Ayan na mga ka-business, good luck. Good luck sa iyo, Dang. Sa iyong nalalapit na exam. Thank you, mga ka-business. Basta tatandaan mo lang, failure is just another kind of a success. Opo. A wrong kind. Hindi, Mali. joke lang. Hindi, biro lang. Hindi, ano naman eh. Success pa rin siya dahil na-experience mo. At may baon ka na ulit sa susunod na pagsubok mo. Ganoon naman talaga ang buhay eh. Diba? Hindi man laging panalo, hindi naman laging successful. Natago-umpisa sa baba. Kahit hindi first take, walang problema dyan. Wala namang kaso kung first take. Meron nga akong ano dang eh, nabasa nun lawyer siya. Pang ilang take na niya, pang 80 ata yun. Parang 80, okay lang ako. Siguro pang more than 10 na Parang take nabasa ko din yan. sa bar exam. Tapos finally nakapasa siya. Meron nga iba, naka ilang take din sila, tapos yung huling nilang take, magiging top notcher sila. Oo, diba? Ganun yun mga ka-business, hindi natin masabi. At kung first take man mag-fail ka, walang problema doon. Huwag mong dibdibin. Kung first take man, hindi mo huwag ka masyadong mag-expect at huwag ka masyado rin magtiwala sa sarili mo. Nakipan mo ng maraming panalangin, syempre. At ano man yung ipagkaloob ng Diyos, 'di ba? Tanggapin natin kasi kalooban ng Diyos yun. Tapos ayun nga, ito para sa akin. Yung expectation, huwag kang mag-expect. Okay? Basta gawin mo yung the best mo, okay na yun. Pero yung expectation, na-expect ko mapasa ako kasi ginawa ko yung the best ko eh. Na-expect ko, ganito magiging resulta niyan kasi ginawa ko lahat, nag-review ako, nagpuyat ako, ganyan. Alisin mo yung expectation kasi doon ka masasaktan kapag hindi mo na kuha yung expectation na yung na-expect mo, di ba? Okay? Yes, thank you. Alright mga ka-business, atid ko muna si Budang, balikan namin kaya maya. At kung kaya mo Dang, mag-video ka na lang doon. Ano yung mga process na ginawa. Tapos mag-chat ka sa akin kung papasundo ka ba para sabay na tayo umuwi, no? Alright mga ka-business, thank you so much po sa pagsama sa amin at good luck po sa ating lahat. Yun, thank you so much po sa inyong suporta, no? Tsaka shoutout po sa mga nagpapadala ng pagmamahal. Yan kay Ma'am May and Ma'am Anoy at saka kay Tita Ma'am Jo. Josephine. Tita Jo, Ma'am Josephine, yan, thank you so much po sa inyong pagmamahal. Yan, dala-dala ko na yung isa niyong pinadala. Yun. Candy. Candy. Herbal. Sarap na ito Dang, natikman mo na ba? Hindi pa po. Natikman mo. Wala ka bang ganyan? Wala. Pero okay lang. Ano ba to? Angat mo lang siyang ganun. Parang yung yung drill natin. Akin. Oh, ayun. Oo, ayun. Tingnan ko isa. Ayun ang candy siya, mga ka-business. Sarap to. Hindi siya herbal siya, mga ka-business. Alright na mga ka-business, hanggang dito na lang ang aking vlog. Thank you so much po. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira.